Hi! Welcome back to Braille's channel. It's me again at your service. Para sa lahat ng ating mga SSS pensioners. Good news po ngayon dahil mapapaaga na naman ang ating pensyon. At sa mga nagkakaproblema o walang natatanggap na pensyon, paano ba ang dapat gawin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga Brilla's channel. kaibigan, kaanak o kapwa po nating pensioners. Brilla's channel. At please do share na din po sa ating mga social Brilla's media channel. accounts para mas marami pa po ang makaalam. Brilla's With channel. no further ado, let's begin na po sa ating topic. Brilla's channel. Good news. To all SSS pensioners. SSS pension for March para sa lahat ng first batch, matatanggap na. What if walang natanggap na pension? Paano ang dapat gawin? Buong detalye alamin, para sa lahat ng first batch SSS pensioners, matatanggap nyo na ang inyong March pension. Alam naman ng lahat na ang first batch pension ay natatanggap po natin tuwing unang araw ng buwan. Subalit ngayong March ay tumapat na naman po ito sa rest day, kaya't ito ay otomatikong maurong ng mas maaga, kaya't ang inyong pension ay matatanggap nyo na this Friday, February 28. Paalaala lamang, wag po muna tayong pupunta sa bangko ng sobrang aga, dahil kalimitan po ay naipapasok po ang inyong pension during working hours pa or between 8 or 9 ng umaga, pero may ilang bangko naman na talagang maaga magpasok ang pension. What if? Kung walang natanggap or walang pumasok na SSS pension. Paano ang dapat gawin kung sakaling ganito po ang maging senaryo sa inyo? At first, alamin muna natin ang mga dahilan bago tayo gumawa ng aksyon. Kung survivor, disability o dependent pensioner, ikaw ba ay nakapag-complain na ng iyong AKOP? Kung isa kang retiree pensioner abroad ay need mo rin mag-complain ng AKOP. Kung isa kang retiree pensioner na nasa 80 years old pataas, required din po kayo na mag-complain ng AKOP. What if isa kang retiree pensioner na nasa 60 to 79 years old pa lang at biglang wala kang natanggap na pension? Ano ang dapat gawin? The best po na dapat nating gawin ay makipag-ugnayan mismo sa SSS para malaman ang dahilan o baka may pagkakamali lamang sa part ng SSS. May tatlong paraan po tayo kung paano tayo makikipag-ugnayan sa SSS. Una ay pwede po tayong tumawag sa SSS Hotline 1455. Second, pwede tayong mag-send ng ating concern sa SSS. Usap tayo online portal account at crms.sss.gov.ph. At pangatlo, pwede naman na mag-walk-in sa any SSS branch. Kung through SSS Usap Tayo portal account, magpunta lamang po tayo sa website ng crms.sss.gov.ph at sa dashboard menu i-click mo lang ang plus sign or create new ticket at ilagay mo na doon ang iyong concerns. Need mo lang fill upan ang hinihingi ni SSS na information para matulungan po kayo ng mabilis. Ilagay mo lang ang iyong concerns, subject matter, at sa description. Isaad ang iyong concerns or problema, at mag-attach po kayo ng mga supporting documents or evidences sa inyong naging problema plus ang iyong SSID or any valid IDs at i-click na ang submit. Wait lang po tayo ng response ni SSS. Usually 1 to 3 days ay may sagot na po yan unless maraming transactions ang nauna. Sa mga may problema ay pwede rin po kayong magtanong sa inyong lingkod at pilitin po natin na kayo ay matulungan sa abot ng ating kaalaman. That's it. Congrats pong muli sa ating mga first batch pensioners at sa mga may problema ay manatili lamang po tayong kalmado at gawin niyo po ang ilan sa ating binahagi. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.